Kumusta po? Nagkakape ang inyong lingkod, pero 5:40 na po ng hapon, mag-aalas 6 na. Galing po sa work, nag-out po ako ng 4:31, nag-standby po ako, nagpagkwentuhan ako sa mga kasamahan ko sa work bago ako umuwi. Ito po, nagre-relax po ako. Nagbabasa po ako ng Bible. Gaya pong lagi ko nabanggit, ang ibig sabihin po ng Bible study, pag-aaral sa salita ng Diyos sa Bible. At kailangan pong bukod pa po doon, kailangan may banal na espiritu na mangunguna sa atin upang maunawaan natin ang mga turo ng ating Panginoong Hesus. Yun po ang mahalaga. Ito pong binabasa ko po, ipaparinig ko po sa inyo. Madalas ko po itong ipapost, pero gaya po sinasabi ko, Bible study, pag-aaral ng salita ng Diyos. Yung pong isang verse, napakarami pong aral. Ito po, madalas ko po itong binabasa sa unang Korinto 8:2 hanggang 3. Ngayon po, basahin ko po ulit sa inyo. May iba pong aral dito po. Ito po sulat po ni Apostol Pablo. Sinulatan po niya yung mga taga-Korinto. Yung Korinto po, lugar. Diba? Ang nag-aakalang may alam siya ay hindi pa nalalaman niya ang dapat niyang malaman. Ngunit ang umiibig sa Diyos ay kilala ng Diyos. Yan po. Kapag inakala po natin na marunong tayo, marami po na tayong narinig kasi ngayon kaya inulit-ulit ko po ito na i-post. Hindi tayo marunong, hindi tayo matalino. Ang tunay po matalino pala, yung alam natin kung saan ang galing ating runong, biyaya yan mula sa Diyos. Kaya po palagi ko po itong pinopost kasi po, yung galawan sa mundo ngayon po payabangan Parang laging kasali sa paligsahan. Yun ang galaw sa mundo ngayon. Halimbawa po, ganito, tulad ng construction, gumagawa ng bahay. Hindi pa pwede na puro engineer, di ba? Hindi rin pwedeng puro-puriman. Puro puriman, di pwede. May engineer, may architect, lalo kung building na ipapagawa. May puriman, may architect, may engineer. May magaling sa tiles, may magaling sa gelose. Mayroong tagahalo ng simento. Kaya po, kung saan tayo nilagay ng Diyos, tanggapin po natin, doon po tayo. Yung ang Diyos pong nagkaloob sa atin, lahat ng talent, nauna ko pong sinasabi na lahat ng talent, boksingero ka man, malakas kang manuntok, kaya sumikat ka. Artista ka, sikat kang artista, dancer ka, singer ka, basketball player ka, biyaya po yan mula sa Diyos. Kaya sa Diyos po, pasalamat, no? Ang akala ng iba kasi galing sa sarili nila. Ang galing nila kaya sila sumikat. Pero biyaya po yon. Gaya po nang nabanggit ko, ang inyong lingkod, chef. Chef ako. Biyaya po yan galing kay Lord. May manager naman. Hindi naman pwede puro manager sa restaurant. Tama mo ba? May dishwasher din. Kaya ang lahat ng tao, mahal ng Diyos. Kaya nga, yung iba ko pong pinapost, sabi, ang Diyos nagpapadala ng mga tao sa mga lugar upang maghayag ng kanyang salita. Nais ng Diyos ang lahat ng tao makakarinig ng kanyang salita. Dahil nais ng Diyos ang lahat ng tao ay maligtas. Okay, kaya lahat ng tao mahalaga sa Diyos. Pero hindi pa tayo pantay ang binigyan niyang ranggo. Siyempre po, kung lahat naman manager, sino dishwasher? Kung lahat mayaman, kaya tayong mayaman, tayo kung mayaman tayo, halimbawa yayaman tayo, kaloobin Lord yun. Hindi natin po sabihin na yumaman tayo dahil sa sarili nating katalinuhan, pagsisikap. Ang Diyos ang nagkaloob nun. Kasi kung lahat tayo mayaman, sino maging tauhan ng mayaman? O halimbawa mayaman ako, nakita ko, pare kunin kitang chef. Ano? May restaurant din ako lahat mayaman wala ka nang magitauhan. Kaya hindi pwede talaga. Ang Diyos pong nagkaloob noon,
magbabangus siya, mag-iisda, magbababoy. Yun, kasi hindi ang pwede ko puro sa palengke, puro baboy mabibili. Kaya lahat ng bagay, kaloob ng Diyos. Kaya ang nagsasabi, ang sulit po ni Pablo, ang nagsasabi na siya ay matalino, hindi siya matalino. Pero ang umiibig sa Diyos ay kilala ng Diyos. Ay kung para talagang masukat mo na totoong matalino yan, yung taong yan, pinapasalamat niya ang kanyang runong, ang kanyang abilidad, dahil alam niya na yan ay mula sa Diyos. Yun ang totoong matalino. Yun. Muli po yung lingkod, si Chef Roy. Ingatan po tayo ng Diyos at mag-iingat po tayo.